Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Ngayon ay sisimula natin ang ating espesyal na Pasko ng Pagkabuhay direkta mula sa Jerusalem. Susundan natin ang mga yapak ni Jesus sa kanyang matagumpay na pagpasok. Makikita natin ang landas na tinahak niya mula sa pag-akyat mula Betanya hanggang sa kanyang pagpasok sa ginintuang tarangkahan. Ngunit, hindi ito isang karaniwang Pasko ng pagkabuhay dahil tayo ay nasa gitna ng mga araw ng digmaan at kaguluhan. At makikita natin kung paano isinasagawa ang mga pagdiriwang sa mga panahong napakahirap na ito. Kaya, kung handa na kayo, magsimula na tayo. Ngayon ay Linggo, ika-29 ng Marso, 2026. Ang linggo kung kailan ipinagdiriwang ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem na tinatawag din ng ilan bilang Linggo ng Palaspas. Ngunit ang linggong ito ay naiiba sa ibang mga linggo. Dahil taon-taon, libo-libo at libo-libong tao ang tinatahak ang landas na ito, sinusundan ang mga yapak ni Jesus. Isa itong napakagandang seremonya, isang pagdiriwang ng pananampalataya at ng kasaysayang biblikal. Ngunit sa taong ito, makikita natin na halos nag-iisa lang tayo dito. Ito ay dahil sa digmaan at sa mga kaguluhan na pag-uusapan pa natin mamaya habang tayo ay bumababa. At isa pang bagay na kakaiba kumpara sa mga nakaraang taon ay ang klima ngayon. Isa pang pangalan para sa pista ng Pasko ng mga Hudyo ay Chag Aviv, ang pista ng tagsibol. Palaging ang Pasko, maging Hudyo man o Kristiyano, ay nagaganap sa simula ng tagsibol dito sa banal na lupain. At sa araw na ito, makikita natin ang hamog na ito, ang ulan na ito, ang hangin na ito na hindi karaniwan. Hindi ko maalala ang kahit anong taon na ang mga pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay at Linggo ng Palaspas ng matagumpay na pagpasok ay may ganitong klima. Na ganito kakakaiba. Pero marahil ay akma ito sa mga panahong kakaiba at naiiba na ating nararanasan ngayon. Pero simulan na natin ang ating paglalakbay. Nandito tayo ngayon sa isa sa pinakamataas na bahagi ng bundok ng mga Olibo at dito mismo natin sisimulan ang ating paglalakad para sa araw na ito. Dahil dito, dumaan si Jesus mula sa Betanya. Ang Betanya ay nasa 3 kilometro lamang mula sa Jerusalem, pababa sa silangang bahagi ng bundok ng mga Olibo. Kilala natin ang Betanya mula sa Biblia bilang isang lugar kung saan madalas tumuloy si Jesus. Para sa kanya, ito ay parang ligtas na base. At doon nakatira sina Lazaro, Marta at Maria. Umakyat si Jesus sa bundok ng mga Olibo, dumating dito sa pinakamataas na bahagi, at pagkatapos ay sinimulan niya ang kanyang maringal na pagbaba. At iyan ang gagawin natin ngayon ng makakasama. Halika, sumama kayo sa akin. Tinahak ni Jesus ang landas na ito, ngunit hindi siya naglakad tulad natin ngayon, kundi nakasakay siya sa isang maliit na asno. At ito ay konektado sa propesyon ni Zacarias, Siyam-Siyam. Magalak ka ng labis o anak na babae ng Sion. Magdiwang ka o anak na babae ng Jerusalem. Narito, ang iyong hari ay dumarating sa iyo, matuwid at tagapagligtas, mapagpakumbaba na nakasakay sa isang asno, isang batang asno na anak ng inahing asno. Tingnan nyo, napaka-interesante. Nang inutusan ni Jesus ang 2 niyang alagad na kunin ang batang asno sa Betfage, na malapit lang kung nasaan tayo ngayon, iniutos niya na ito ay isang batang asno na hindi pa nagagamit, na hindi pa nasasakyan. Bakit kaya? Maaring konektado ito sa mga batas at kaugalian sa lumang tipan, kung saan ang mga hayop na hindi pa nagagamit ay itinuturing na itinalaga at inihiwalay para sa banal at espesyal na gamit. At makikikita natin
na ang batang asno na nagdala kay Jesus sa daan ay isang hayop na hindi pa kailanman nasakyan, na talagang tumutugma sa mga isinulat sa lumang tipan. Isa pang dahilan kung bakit si Jesus ay dumaan sa landas na ito sakay ng isang batang asno at hindi ng kabayo, ay dahil sa simbolismong dala nito para sa mga tao. Noong panahong iyon, ang kabayo ay itinuturing na hayop ng digmaan at ang isang hare na dumarating sakay ng kabayo ay nangangahulugang sasakupin niya ang isang lungsod sa pamamagitan ng lakas. Ngunit ang batang asno ay itinuturing na isang mapagpakumbabang hayop, isang hayop ng kapayapaan. Kaya si Jesus ay dumarating hindi bilang hari ng digmaan, kundi bilang prinsipe ng kapayapaan. At ang batang asno ni Jesus ay may pagkakatulad din sa nangyari kay Haring Solomon, dahil noong nais ipasa ni Haring David ang trono sa kanyang anak na si Solomon, iniutos niya na ilagay si Solomon sa isang batang asno, dinala sa bukal ng Giyom na nasa Jerusalem. At doon siya pinahira ng langis bilang hari ng buong Israel. Sa likod ko ay 400 truck ng lupa mula Temple Mount na ilegal na itinapon noong 1979 na parang basura. 2 arkeologo ang nagligtas sa lupa at gumawa ng Temple Mount Sifting Project para hindi ito mawala. Mahigit 500,000 artipakto na ang nabawi gaya ng mga palayok mula sa templo ni Solomon, barya mula sa panahon ni Jesus, at mga piraso ng kasaysayan na muntik nang mawala. Maging bahagi ng misyong ito, magpa-deliver ng tunay na lupa mula Temple Mount at tumulong panatilihing buhay ang biblikal na arkeolohiya. I-scan ang QR code o bisitahin ang link. Hindi naglakbay si Jesus ng mag-isa. Sa katunayan, maraming tao ang sumunod at nagdiwang sa kanya. Una, dahil sa panahong iyon, punong-puno na ang Jerusalem. Tinataya ng mga historiador na daan-daang libong tao ang pumupunta sa templo ng Jerusalem upang ipagdiwang ang Pasko ng mga Hudyo. Kaya, mas masikip na talaga ang lungsod kaysa sa karaniwan. Pero, bahagi ng pulutong na iyon ay nakarinig na si Jesus ay dumadaan sa daang ito na malapit na siyang pumasok sa Jerusalem. At napasya silang maputol ng mga sanga ng palma at pumunta rito upang ipagdiwang si Jesus. At ngayon, isang nakakatuwang katotohanan. Ang mga sanga ng palma na ito ay hindi basta-basta mula sa kahit anong uri ng palma, kundi malamang karamihan sa mga ito ay mula sa puno ng datiles. Dahil ito rin ay may simbolismong biblikal sa Levitico 23:40 kung saan iniutos ng Diyos na kumuha ng mga sanga ng puno ng datiles at magalak sa harap ng Panginoon. At isa pa sa ginawa ng ilan sa mga tao ay ang pagtanggal ng kanilang mga kapa at mga balabal at inilatag ito sa buong daan upang madaanan ni Jesus. Pero tandaan ninyo na noong panahon na yon, ang daan ay hindi sementado at inayos tulad na sa panahon natin ngayon, kundi ito ay isang magaspang na daan, lupa lang na pinatag. At iyon ay isang napakalaking bagay. Tandaan ninyo kung gaano kahalaga ang mga kapa at balaban noong panahong iyon. Ang kapa ay isang kasuotan na isinusuot sa ibabaw ng lahat ng damit at nagsisilbing damit, kumot at proteksyon laban sa lamig. Ang balabal ay isa sa pinakamahalagang pag-aari na maaring taglain ng isang tao noong panahong iyon. Makikikita pa nga natin ito sa aklat ng Exodo. Kung kukunin mo ang balabal ng iyong kapwa bilang panagot, ibalik mo ito bago lumubog ang araw dahil iyon ang ginagamit niyang pantakip, iyon ang damit ng kanyang katawan na kanyang hinihigaan. Ipinaliwanag sa atin ng Exodo na hindi dapat panatilihin ang balabal dahil ito ay maaring mahalaga para sa kaligtasan ng tao noong panahong iyon. At sa ganitong paraan, mas nauunawaan pa natin ang malaking kahulugan ng mga balabal na ito sa daan.
Hindi sila nagbibigay ng isang simpleng bagay. Inaalis nila ang kanilang mga balabal at inilalagay ito sa lupa. Ibinibigay nila ang isang napakahalagang bagay mula sa kanilang sarili para sa matagumpay na pagpasok ni Jesus. At ang karamihan ay sumisigaw, "Hosana! Hosana!" na nagmula sa Hebreo na Oshiyana, nang ibig sabihin ay, "Iligtas mo kami, pakiusap." At ito ay isang maliit na bahagi ng isang talata sa Biblia mula sa Aklat ng Mga Awit. Ang mga tao ay nagpupuri. Ana Adonai Oshiyana, Ana Adonai at Slichana. Baruch Aba, Beshem Adonai, Berach Luchem, mi Beit Adonai. At sa mga salitang ito, sila ay patuloy na naglakad papunta sa ginintuang tarangkahan. At tingnan nyo kung sino ang nakasalubong natin ngayon. Lahat magbigay ng shalom kay Tzach Hishaked. Isa siyang tour guide dito sa Israel tulad ko at meron din siyang YouTube channel na tinatawag na Holy Land by Tzach Hishaked. Kahanga-hanga, huwag niyong kalimutang subaybayan ito. Gusto kong tanungin siya na sanay nang mapunta rito taon-taon kasama ang maraming tao. Ano ang pakiramdam mo ngayong taon sa araw na ito na walang katao-tao ang paligid? O mga kaibigan, sa lugar na ito kung saan dapat ay may 20,000 tao na sumisigaw. Hosana, Hosana, Hosana! Tayo lang ang narito. Hindi ito malungkot, iba lang, kasi prosesyon pa rin ito ng linggo ng palaspas. Kaya binabasbasan ko kayo ng pinakamagandang pista sa lahat at maraming salamat, mahal kong kaibigan. Salamat. Oo nga, iba ang pakiramdam na nandito sa lugar na ito na walang tao. Sanay tayo na makakita ng libu-libong tao dito. Pero ginagawa rin natin ang paglalakbay na ito para sa lahat na hindi makakagawa nito ngayong araw. Kung loloobin ng Diyos, sa susunod na taon, makikita natin bumalik at gawin muli ng lahat ang paglalakbay na ito. Muli nating makikita ang linggo ng maringal na pagpasok gaya ng nararapat. Sa susunod na pagkakataon sa Jerusalem, mga kaibigan ko, sa susunod na taon. Shalayim, sa susunod na taon sa Jerusalem, at maligayang pista. Maligayang pista. Maraming salamat. Paalam. Tuloy ang paglalakbay natin, mga kaibigan. Ang mga tao ay sumisigaw ng malakas. At dumating ang ilang tao, ilang mga pariseo, at kinausap si Jesus at sinabi sa kanya na utusan ang mga tao na manahimik. At sinabi ni Jesus, kung mananahimik sila, ang mga bato mismo ang sisigaw. At nararamdaman ko sa isang paraan na ito ay nangyayari ngayong taon. Dahil wala tayong nakikitang umaawit dito ng malakas, pero nakikita natin ang mga bato, nakikita natin ang daang ito na siyang patunay ng kasaysayang biblikal. Ang ginagawa natin ay pag-alala sa mga pangyayaring ito. At kahit na walang tao dito ngayon, milyon-milyong tao sa buong mundo ang nababalik tanaw sa mga pangyayaring ito. At ang mga batong ito, ang landas na ito, ay sumisigaw at nagpapatutuo sa kasaysayan. At habang ang karamihan ay nagdiriwang at umaawit para kay Jesus, umaawit ng papuri para sa kanya, si Jesus sa kabilang banda. Lumayo ng ilang metro at tumingin mismo sa lungsod ng Jerusalem at sa templo ng Jerusalem. Ang templo ay matatagpuan mismo kung saan naroroon ngayon ang gintong simboryo. At pagkatapos ay nagsimulang umiyak si Jesus. Umiyak siya. Nadadalamhati siya para sa lungsod ng Jerusalem at ipinropesya niya ang pagkawasak ng Jerusalem at ng templo nito na tunay na nangyari noong taong 70 pagkatapos ni Kristo. Narating na natin ang pinakamababang bahagi ng ating paglalakbay. Ilang metro lamang mula sa atin ay naroon na ang lambak ng Cedron. At mula ron, sisimulan na natin ang huling bahagi,
na siyang pag-akyat mula Sidrom papunta sa ginintuang tarangkahan. Tumunog na ang mga kampana ngayon. Hindi ko alam kung naririnig ninyo. At may dumaan din na isang tao na may dalang sanga dumaraan sa rutang ito. Kaya masasabi nating hindi naman bakante ang daan. Oo, may ilang tao. Pero may mga taong nandito para alalahanin ang makasaysayang sandaling ito at tayo rin ay nagpapatuloy. Talagang nabigla ako na makita ang lugar na ito na halos walang tao. Makita ang rutang ito ng linggo ng palaspas na ganito ay talagang nakakagulat. Gusto kong ipakita sa inyo ang mga larawan mula sa mga nakaraang taon para makita ninyo kung paano talaga dapat ang araw na ito. Ang mga tao ay umaawit at napupuri sa Diyos. Sa harap natin makikita natin ang tarangkahan ng mga leon na noong panahon ni Jesus ay may tarangkahan dito na tinatawag na tarangkahan ng mga tupa. Ngunit hindi dumaan doon si Jesus at dahil dyan, kumaliwa tayo at napatuloy papunta sa ginintuang tarangkahan na kilala rin bilang Sha'ar Harat-Shamim, ang tarangkahan ng awa o bilang tarangkahan ng Mesyas. Ang tarangkahang ito, noong panahon ni Jesus ay bukas. Isa sa mga tarangkahan kung saan maaaring pumasok at lumabas ng Jerusalem. Ngunit hindi ito kabilang sa mga pangunahing tarangkahan. Mayroon pang ibang mas malalaki at mas mataong mga tarangkahan, ngunit ang tarangkahang ito ay mayroong kakaiba na wala sa iba. Ito lang ang nag-iisang tarangkahan kung saan maaaring pumasok mula sa labas ng Jerusalem, diretso papasok sa templo. Ang ibang mga tarangkahan ay papunta lamang sa lungsod ng Jerusalem. Ang tarangkahang ito ay papunta sa pasukan ng Jerusalem. Ngunit kapag pumasok ka, ang iyong mga paa ay nakatuntong na sa templo ng Jerusalem. At dahil dito, ito ay isang napakahalagang bagay. Sa matagumpay na pagpasok ni Jesus, hindi lang siya pumasok sa Jerusalem, kundi dumiretso rin siya sa templo at, nang siya ay umakyat, tumingin siya sa paligid niya. May isa pang dahilan kung bakit pumasok si Jesus sa pintuang ito. At makikikita natin ito dito sa heograpya. Dahil kung iikot tayo at titingin mismo sa harap nito, ano ang makikita natin? Ang bundok ng mga ulibo at kung saan natin makikita ang pinakamataas na punto, kung saan naroon ang bandila ng Israel. Makikita natin na ito ang simula ng ating paglalakbay, ng ating lakad para sa araw na ito. Makikita natin ang heograpiya, ang landas na tinahak ni Jesus mula sa tuktok ng bundok ng mga ulibo, pababa sa lambak ng Cedron at paakyat muli. At ang kanyang mga huling hakbang na ating gagawin na magkakasama ngayon ay patungo sa tarangkahan. At sa napakahalagang petsang ito, sa lugar na higit pa sa espesyal, iniimbitahan ko kayong lahat na magdasal tayo para sa kapayapaan. At nawai hindi na muling maging bakante ang lugar na ito dahil sa mga labanan at digmaan. Nawai makita natin ang buong banal na lupain at ang buong gitnang silangan na namumuhay sa kapayapaan. At ito ang aming hangarin dito mula sa Jerusalem.
At mula rito, nais din naming batiin kayong lahat saan mang panig ng mundo ng isang masaya at pinagpalang Pasko ng pagkabuhay. Huwag palalampasin ang darating na linggo dahil magiging live kami mula sa Jerusalem para sa espesyal na muling pagkabuhay. Kita-kits sa susunod.